Yan, sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Homeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Homeo sa tanghon. Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Padilla at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Naunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 18 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes. 18 sa buwan ng Agosto, taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ganap ng bagyo. Dalawang sama ng panahon sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, pinabantayan ng Pag-asa. Mga pag-ulan inaasahang magpapatuloy sa buong Agosto, ayon po yan sa Pag-asa. 5 kasong kriminal isinampa naman ng Department of Justice sa Marikina. Congressman na si Congressman Marcy Teodoro. 4 sa mga dating tauhan ni Zaldico na nagpasyang bawiin ang kanilang sanaysay, posibleng kasuhan pa rin ng plunder ng ombudsman. LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of the Transport Cooperative Chairman Guadis sinuspindi naman ng ombudsman. 2 estudyante patay kabilang ang suspect sa Ateneo de Zamboanga shooting incident. 8.8 milyong mga Pilipino nakaahon na umano mula sa kahirapan ayon sa Deb. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, tatawagin itong bagyong Neneng na siyang 14 na bagyong pumasok sa bansa ngayong taon. Huling namataan ng Tropical Depression Neneng sa layong 1,035 km mula sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito, ang lakas na hangin aabot naman sa 45 km per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 55 km per hour. Kasalukuyan ito ang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Bukod sa bagyong Neneng, binabantayan din ng Pag-asa ang isa pang LPA sa labas ng PAR na mayroon ng mataas sa tsansang mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras.
Inaasahan naman magpapatuloy ang mga pag-ulan sa buong buwan ng Agosto ayon sa DOST Pag-asa. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla na patuloy na pinalalakas ng mga binabantayang weather system ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan. Gayunman sinabi ni Badilla na hindi naman na inaasahang magiging kasing lakas ng naranasang ulan kahapon na nagdulot ng pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pakinggan natin ang tinig ni Badilla. Data na mayroon tayo, we are expecting the whole of August po. Medyo tuloy-tuloy po yung tag-ulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang balita. Naibalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang supply ng kuryente sa maraming lugar na naapektuhan ng malakas sa pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa kumpanya, nasa 2,000 mga customers na lamang ang wala pa rin kuryente mula sa halos 10,000 customers na nag-report ng power outages sa pananalasa ng masungit na panahon. Karamihan sa mga tinutukoy na residente ay mula sa lalawigan ng Cavite at Quezon. Gayunpaman, tiniyak ni Jos Aldariaga, head ng Meralco Corporate Communications, na tinatrabaho na ng kanilang mga field personnel na ngayon ay nag-o-overtime para magkaroon ng power restoration. Pansamantalang sinuspindi ngayong araw ang mga serbisyo sa outpatient department ng ilang pangunahing ospital sa lungsod ng Maynila dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ang Santa Ana Hospital, San Lazaro Hospital at Ospital ng Maynila Medical Center. Gayunpaman, mananatiling bukas 24 oras ang emergency room at inpatient services ng mga nasabing ospital para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Inaasahang magbabalik ang regular na operasyon ng OPD sa Ospital ng Maynila Medical Center bukas, habang pinapayuhan naman ang publiko na subaybayan ang mga susunod na abiso ng San Lazaro Hospital at Santa Ana Hospital. 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, kinumpirma naman ng Department of Justice ang pagsasampa ng 4 na kasong rape through sexual assault at isang count ng act of lasciviousness laban kay Marikina Congressman Marcy Teodoro sa Marikina City Regional Trial Court noong nakarang Huwebes. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, opisyal nang naisimite ang impormasyon kasama ang transmittal ng mga record ng kaso sa Marikina RTC. Dahil dito, nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng korte ang mga naturang kaso at ditinggin na linsunod sa umiiral na rules of court. Nag-uga ang mga kaso sa magkahiwalay na reklamo ng 2 babaeng polis na nagsilbing security aides ni Teodoro sa magkakaibang panahon. Malaki ang posibilidad na sampahan ng kasong plunder ng ombudsman ang 4 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na umamin na naghatid ng mali-maletang pera sa mga kilalang politiko. Ito'y kung hindi sila magiging state witness kasunod ng recantation ng mga ito o pagbawi sa kanilang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, pinag-aaralan na ngayon ng panel of investigators ng ombudsman na isama ang 4 bilang respondent sa kasong plunder. Pero ayon kay Clavano, wala pa rin silang kopya ng recantation at tanging general statement lamang ang pagbawi ng 4 kung saan hindi naman binawi ang buong salaysay na siyang mas bibigyang halaga ng ombudsman. Narito ang pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. This is feedback from the panel of investigators. They are analyzing the situation, although we know na marami po tayong kailangan i-consider dito. But for all intents and purposes, the investigators do plan to include them as part of the plunder charge. Dahil kung hindi sila magiging witness namin, then they are merely respondents in a crime where they delivered billions of pesos to the respondents in this case. Samantala, sa iba pang balita, sinuspende ng Office of the Ombudsman, sila Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, the Chairman Vigor Mendoza at Office of the Transportation Cooperatives Chairperson Teopilo Guadis III. Ito'y kaugnay ng patuloy na paggamit ng Stratcom Operated Land Transportation Office Information Technology System na manoy nagresulta sa karagdagang 13.3 billion computer fees. Sina Mendoza at Guadis na nga po na nagsilbing dating LTO chief
ay sinasailalim na sa preventive suspension ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan o hanggang matapos ang administratibong kaso laban sa kanila. Sinabi ng ombudsman na may sapat na basihan at matibay na ebidensya para sa mga reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Babala naman po, sensitibong balita, 2 estudyante ang nasawi sa nangyaring pamamaril sa loob ng isang kilalang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Isa sa namatay ay ang suspect sa nabanggit na trahedya sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School building bandang alas 8:30 ng umaga. Ayon sa impormasyon, bitbit ang isang high-powered firearm at isang 9mm Glock pistol. Pumasok sa loob ng isang silid-aralan ang grade 8 suspect at walang haba na namaril. Nang humupa ang tensyon, natagpuan ang bangkay ng shooter sa hallway ng ikalimang palapag habang ang katawan naman ng grade 10 pupil na biktima ay nakitang nakahandusay sa 4th floor. Lumabas sa inisyal na investigasyon na nagbaril umano sa sarili ang suspect matapos ang kanyang pamamaril. Samantala na pag-alaman na may suot na body camera ang shooter at nagawang i-video ang pangyayari hanggang sa matapos ang madugong eksena. Nabatid naman na ang suspect ay anak ng chief ng Customs Police ng Zamboanga. Samantala, sa kaugnay na balita, iniimbestigahan na ng kapulisan ang posibleng motibo sa pamamaril ng grade 9 student sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon kay DILG Secretary John P. Cremulya, susuriin nila ang social media account at gaming history ng estudyanteng shooter. Bukod dito, kailangan din nilang makausap ang mga magulang nito at pamunuan ng paaralan. Sa initial na ulat ng PNP, isang grade 10 student ang nasawi sa malagim na insidenteng ibrinodcast pa ng shooter sa kanyang social media. Matapos ang pamamaril, umakyat sa ikalimang palapag ng gusali ang shooter bago nagbaril sa sarili. Sinibak naman sa pwesto ni Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno, ang tatay ng suspect sa Ateneo de Zamboanga University shooting. Ayon kay Nepomuceno, inalis na muna sa pwesto si Zamboanga Customs Police Chief Lieutenant Lawrence Halani na naka-assign sa Port of Zamboanga. Ang pagsibak sa opisyal ay hakbang habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring shooting incident kung saan ang dalawa ang patay. Nagdeklara naman ang Ateneo de Zamboanga University o ADZU ng Day of Mourning and Prayer bukas, Agosto 19 sa lahat ng kanilang campus kasunod ng insidente ng pamamaril sa paaralan. Sa isang press briefing, sinabi ng ADZU President si Father Anthony Arnald Andal na layunin nitong bigyang pugay ang mga nasawi at makiisa sa buong school community na nagluluksa. Now narito inanunsyo rin ng pamunuan ng universidad ang agarang suspensyon ng klase sa lahat ng antas ngayong araw kasunod ng insidente. Lubhang nabahala naman ang Department of Education sa ulat na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School sa Zamboanga City. Nakikiisa ang DepEd sa komunidad ng paaralan at nakahandang magbigay ng suporta at tulong sa mga apektadong estudyante, pamilya, school personnel at ang mga otoridad. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga mental health partner para makapagbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga naapektuhan. Nanawagan naman ng DepEd sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, sensitibong larawan o video lalo na at mga menor de edad ang sangkot sa insidente. Samantala bukas, ang Department of Social Welfare and Development na magsagawa naman ng psychological support sa mga naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng 2 estudyante. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang DSWD sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi pati na sa mga survivors sa trahedya. Nakikipag-ugnayan na umano ang kanilang social workers sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City at iba pang mga ahensya upang magbigay ng psychological first aid at coping assistance. Layunin din naman ang tulong na ito na matulungan din ang mga biktima at kanilang pamilya na malampasan ang trauma, lungkot at stress na dulot ng trahedya. Isinusulong sa Kamara ang agarang pagpasa ng Child Safety Against Gun Violence Act matapos ang pamamaril sa isang paaralan nga po sa Zamboanga City. Ayon kay House Deputy Speaker Percy Sendanya ng Akbayan Party List, layo ng panukala na maiwasang makakuha ng baril ang mga kabataan at matiyak na ligtas at gun-free ang mga paaralan. Iginiit ng mamabatas na dapat dagdagan ng pondo para sa mental health at psychosocial support ng mga kabataan. Maaari umano
umunong makatulong ang mga programang ito para maagapang matukoy at maiwasan ang posibleng karahasan. 30 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon, sabayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado! Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat paglabag
may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Agilzia Rich Special Coverage. Samantala, yun hong na paulat ko kanina na plus report natin, uulitin lang natin sapagkat yun hong hinihiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na magkaroon ng oral arguments para po doon sa grave threat na isinampa laban sa Vice President na ayon po sa kanyang mga abogado ay hindi dapat po itong ipaaresto dahil siya po ay isang impeachable official at humiling po sila sa korte na magkaroon muna ng oral argument. Ay pinagbigyan po ito ng Quezon City Regional Trial Court. Pinagbigyan po ng Quezon City RTC ang kahilingan po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na isagawa ang isang oral arguments kung dapat bang ipaaresto ang pangalawang Pangulo. At ang oral arguments po ay itinakda sa August 20. Flash Report. Flash Report! Kinabahan ka ba doon? Repeat for the second time around lang yun doon. Nako, teka muna ho. Tayo ho ay buong puso na nakikiisa sa lahat po ng mga ang mungkahi ay maging maingat. At huwag padalos-dalos sa paglalantad, pagbibigay ng anumang impormasyon tungkol po doon sa mga biktima at suspect doon po sa nangyaring pamamaril ng isang estudyante diyan po sa Zamboanga. Ganito po. Tayo po'y nakikiisa riyan at ang atin pong maiaalay sa panig po ng magkabilang panig ay ang pakikiramay, pagdadalamhati sa napakadilim at napakalagim na pinagdadaanan po ng kanilang mga pamilya. Maging sa paaralan po na kung saan nangyari po ito, kami po ay kaisa ninyo sa panalangin na kahimanawaring malagpasan po ninyo ito at kung ano man ang inyo pong mga pinagdadaanan dyan ay hipuin ng mahabaging Diyos ang inyo pong mga puso't isipan. Hayaan po ninyo at may awa po ang Panginoon, malalampasan po ninyo ito. Alam ko pong napakahirap lalo sa panig po ng mga magulang at ng mga guro. Medyo masaklap lang po ito sapagkat marami ng ganitong kaso kung di ako nagkakamali, wala pang isang buwan yung sa Las Piñas, hindi ba? Josa, may isang buwan na ba yung sa Las Piñas na wala pa, na nangyari? Oo. Ito naman at sa Zamboanga naman. Sige. Kumuha po tayo ng mungkahing solusyon na po ito. Kung papaano ba mapagkakaisang magtulungan po tayo na hindi na maulit ito. Kausapin natin ang isang guro, si Benjo Basa. Si Benjo ay ito'y talagang pagdating sa landscape ng paaralan at topografiya, climate kasi, kung ano ba ang klima sa loob ng mga paaralan na umiiral. Si Benjo po yan. Siya ang national chairman, tama ba, Josa? Si Benjo Basas? National chairman ng Teachers Dignity Coalition. Benjo, andyan na ba si Benjo? Sige, tawagan mo nga siya. Kakahirap po talaga naman na rin garining sitwasyon po. Lalo kung ikaw nag-aatikha
lahat ng legal na paraan, hanggang gabi, ginagawa mong araw, dugot pawis pinupuhunan mo para madala mo sa paaralan, lalo sa mga maayos na eskwelahan ng iyong mga anak. Tapos ganito ang nangyayari. Araw-araw, tuwing umagang aalis ang iyong mga anak, ihahatid mo ay puro kaba ang nasa dibdib. Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Benjo, magandang hapon. Yes, Sir Henry. Good afternoon po. No? Magandang Kami hapon sa inyo lahat. napatawag sa iyo pagkat sabi ko nga sa aking intro sa iyo kanina, kung mayroong kabisado ang terrain ng loob ng paaralan at terrain at topografiya na umiiral sa loob at labas ng eskwelahan ay kayo na ito. Benjo, unang-una, didiretso na ako. Paano ba ito? Paano ba ito maiiwasan? Ano ba ang dapat mangyari? Gawin ng panig ng gobyerno, gawin ng panig ng mga magulang at maging ng mga estudyante? Alam mo, napakahirap talagang sagutin yung tanong na yan, Sir Henry, no? Kasi marami talagang factors, no, itong usapin po na ito, no. Kanya nga sabi namin mahirap po, no, na iisa lamang, no, na factor yung titignan natin at yung solusyon natin ay nakatuon lamang doon, Halimbawa, no, yung mabanggit ko lang, no, yung ating presidential spokesperson parang doon sa kanyang pahayag parang may binabanggit siya, no, na may mga teacher din daw kasi na tinuturuan minsan ay tinuturuan daw, no, yung bata na maging walang modo, no. So mga ganung ibig sabihin po niya, singled out, no, yung mga teacher na parang kasalanan naman ng teacher, no. But of course, no, hindi naman namin yan kukonsintin kung meron tayong mga teacher na ganyan. Pero ang issue po dito, no, kaya ko binanggit yan, no, Sir Henry. Ang issue po kasi dito, no, ay systemic ito, 'di ba? You cannot just cite, no, such an example na parang hindi naman commensurate, no, doon sa napakalaking usapin po na ito. No, imbes na hinahanap po natin, una syempre nakikiramay tayo doon sa magulang ng mga biktima, no. Tapos syempre, no, ang kailangan po naman natin dito talaga ay magtulong-tulong, no, lahat po, no, yung gobyerno, yung paaralan po natin, yung magulang natin, even kayo, no, sa media, di ba? Upang malutas ito. Ang dami pong factors, no, Sir Henry, gaya ng sinasabi ko, no, yung family niya, yung environment, ano ba yung mga influence ng mga bata ngayon in terms of yun nga, yung binabagit ko kanina, no, yung peer, no, and then of course yung online, no, influence, no. Lahat po yan ay factors, no, at kinakailangan po ay makita ho natin yan lahat. Tapos siguro banggitin ko na rin, ito kakaiba na ito, di ba? And we're talking about Ateneo de Zamboanga, no, university, private school na hindi rin naman natin masabi na basta-basta, diba? Yung unang case natin Tacloban, yung San Jose National High School sa Tacloban, a public school. So magkaiba to, no? Ibig sabihin pati yung pagpapalaki sa mga bata, yung kanilang economic conditions, no, ng mga bata doon sa Tacloban at diyan po sa Zamboanga, magkaiba. Ibig sabihin ang isa patuloy po ito, no, across, no, dito sa social, no, classes, no, ay talagang possible, no, na mangyayari po ito. And that is another layer, no, ng complication po sa issue po nito. Pero Benjo, sa inyong mga pag-uusap ng iyong mga co-teachers, lalo nyo sa TDC, ano ang napansin ninyong pagbabago sa mga pag-uugali ng mga estudyante kung ikukumpara natin, sapagkat of course mayroon palaging may comparative analysis tayo, sapagkat tayo siguro hindi naman nakakalayo ang ating batch, wala tayong ganyan, suntukan nung panahon natin, suntukan, may nambubuli man pero napapagpawisan sa labas ng eskwelahan at minsan sa loob, hindi umaabot sa ganito, pero ano ang pagbabago? Kasi ang hirap basahin, kahit yung mga magulang, pag tinanong mo, wala namang napapansin sa mga anak, tahimik lang. Hindi ba? Tapos bigla na lamang may lalabas na ganyan. Tanungin mo yung anak nila, wala namang sinasabi. Biglang may lalabas na ganyan. Pero kayo, na laging kasama ng mga estudyante, ano ang napapansin ninyong kakaiba
na parang bakit ganito ang mga estudyante ngayon? Well, meron naman po talaga, no, Sir Henry, tama yung iyong observation. Ano? Meron naman po talaga mga bata na hindi mo maobserbahan, ano, yung kanilang ugali, diba? Unless makakausap yan ng mahusay, makakausap ng matindi, no? And talking about this case, kung paniniwalaan po natin kung tama at totoo, yung mga lumalabas ngayon online na yung bata ay honor student, kung ang tama naman, mukhang na-validate naman, ano po, no? Ibig sabihin, all the more, no? Ito ay nakakabahala, di ba? Kasi normally, no, yung sinasabi mo nung panahon natin sa school, di ba? Yung mga quote-unquote bully, yan yung mga makukulit talaga, di ba? Yung mga palaway, mga medyo yung mga bata na medyo pasaway, no, ganyan, ano, at hindi rin masyadong mga bulakbol din, kadalasan, hindi rin masyadong mahabol sa klase. Pero ito kakaiba, gaya nga ng sinabi ko po kanina, ito ay nasa isang eskwelahan na medyo maayos na dihamak, kumpara sa iba. Diba? So tapos ngayon, kaya nga po siguro isang kailangan natin seryosohin talaga, yung deployment din po, maliban doon sa security, yung deployment ng ating mga guidance counselors, wala kasi yan, ngayon lang po yung nagpupunta. But again, sabihin ko uli, di ba, itong Ateneo de Zamboanga, I'm sure meron itong mga guidance counselors, di ba? Pero yun na nga, binabanggit ko, experience namin ay sa public school, ay wala talaga. Benjo, speaking of which, guidance counselor, tayo ba sa public, meron ba tayo niyan or nagagawa pa ba ng mga guro na yung kanyang mga estudyante sa isang linggo na schedule, may isang araw na walang gagawin yung teacher kundi ipatawag isa-isa yung kanyang mga estudyante, umaaring sa sobrang dami, baka hindi kayang isa-isa, halimbawa batch by batch, 10 ngayon, bukas 10, para malaman, ma-assess ang ugali, anong nangyayari sa bata, ano ang pinagdadaanan ng bata na maaaring hindi nasasabi sa magulang or hindi na nagagawa ng magulang kausapin. Pero bilang pangalawang magulang, ay ginagampanan ito ng guro. Kaya ba yan at nangyayari ba yan sa mga... meron po tayo, pero limited time po yan, meron po tayong ganyan, sa kasalukuyan po na yung homeroom guidance po na tinatawag natin, pero hindi yan talaga pwede nating sabihin hindi talaga yan substantial, in the first place, kasi usually doon sa homeroom guidance po ang ginagawa po natin diyan lahat kasama diyan halimbawa yung pagtatanong doon sa mga bata, tapos isang klase yan, hindi naman yan natin magagawang. So in other words, hindi kaya, Benjo, na yung sinasabi ko na from 7 o'clock hanggang alas 3 ng hapon o alas 4 ipapatawag mo ang estudyante 5-5, 10-10 kakausapin, hindi kayang ganon, sobrang dami, kulang sa staff. Well, sa kasalukuyan, hindi natin magagawa yan, especially ngayon, dahil pag nandun tayo sa instructional block na tinatawag, dito sa bagong system ng DepEd, hindi talaga pa pwede, hindi mo maipagpapalit, yung pagtuturo doon sa ibang mga bagay. Kaya nga po, dapat po yan, may kalahok po yan, na yun nga, deployment ng dedicated mental health professionals, guidance counselors or school counselor associates. Na ngayon naman, meron pong tugon ng gobyerno natin dyan, we'll be hiring 10,000 po, na based doon sa, binanggit din naman ng presidente natin yan sa kanyang zona, pero kulang pa rin yan, considering na 45,000 ang ating mga paaralan, Kaya sa totoong buhay, tulungan din naman ito, Sir Henry, yung mga teacher naman natin, kahit paano, lahat naman po ng teacher ay nag-training ng basic ng guidance and counseling. Hindi naman kami makakagraduate sa education, sa College of Education kapag wala po yan. Pero siyempre iba pa rin po talaga, yung there is someone in the person of a guidance counselor or a mental health professional who are really trained for that po. Kaya siguro, Benjo, bagamat hindi ko narinig yung sinasabi mo kanina, baka masakit sa mga guro na maibaling sa kanila ang munting sisi kung mayroon man. Doon sa sinasabi mo kanina, may nagsabi na may mga teacher na tinuturuan na maging parang maging walang modo, parang wala namang teacher yatang may gusto na gano'n at gumagawa ng gano'n. Wala po naman, opo. Hindi naman, kaya nga nag-react po kami diyan, and we hope that a Yusek Claire Castro would clarify yung kanyang
ibig sabihin po diyan, no? Pero naglabas rin kami ng isang statement tungkol diyan. Ang tinutukoy po namin dito, systemic yung problema kaya ang approach dapat natin ay systemic, no? Hindi na natin sana gamitin doon sa iba pang level, no? Kasi magiging komplikado lang. Pero sa security, Benjo, ano yung maaaring maging kung hindi man palagay ko pag security naman ang pinag-usapan across the board naman yan para private at saka public pwedeng maging adaptable yan Anong maganda pang idagdag sa seguridad? Bakit unang-una nakakapasok yung mga baril, patalim, paano ba dapat hindi nangyayari yan? Well, ito isang malungkot ito, no? Kasi fresh na fresh pa yung Tacloban, no? And then after that Tacloban incident po, no, daming mga sumunod, may mga threat, may mga ang dami, no? Mostly mga prank calls naman o threats, no? Sa social media doon sa mga eskwelahan, Daming eskwelahan natin, by the way, nag-suspend ng mga klase dahil sa mga threats na ganyan. Parang opo. Ang gusto ko lang naman din pakita rin dito, no? Let us compare yung San Jose National High School ng Tacloban dito sa Ateneo de Zamboanga, di ba? Medyo may talaga, malaki po talaga yung difference niyan in terms of security, di ba? Pero yun nga yung ibig kong sabihin, ano po. And in fact, pag tinignan pa nga natin, di ba, sa Thailand, may mga eskwelahan diyan na nagkaroon ng ganitong issue. No? Sa US, napakadalas po niyan, ano po, no? Ibig sabihin talaga po dito, no, kahit pong saan ay maaari itong mangyari, and ang kailangan na lamang po natin talagang gawin, no, hangga't maaari, no, yan in terms of security, talagang tiyakin natin po, no, na yung mga bata ay maliban sa nagagabayan kasi long term yan, ano po, no. Itong eskwelahan po natin, dapat hindi makakapasok ang sino. Dapat na-check natin, no, yung mga bata, no. Kung wala tayong security guard, paano na? Opo. Ito dati with utmost respect sa western cultures and western educators and students, ano ha. Dati sa kanila lang natin na napapanood ito Hindi ba? Sa kanila lang nangyayari. Tapos nung isang araw nga may Thailand. Tapos dito sa ating bansa halos yung pagitan nitong Zamboanga at Las Piñas wala pa yatang isang buwan, di ba? Benjo, ano ito? May lumalason ba sa utak ng mga estudyante na maaari nating sigurong pagtuunan ng pansin? Bakit ganoon? Bakit sabi nila laro, sabi nila computer, sabi kung ganyan dapat siguro magkaroon ng malalimang pag-aaral diyan ng Department of Education, ano? Yes po, no, actually, no, kaya nga po, no, even yung ating Senado merong isang patawag po nung mga nakalipas na buwan, no. Para alamin kung may effect ba itong mga nilalaro, no, itong mga online games. Tama naman po 'yan. Yan po yung binabanggit ko po kanina, no, na lahat ng factor dapat tignan natin, no, tignan po natin, ano. And of course, no, syempre, no, kami din, ano, binabanggit din namin diyan, no, pati yung halimbawa ngayon, yung mga discipline rules natin sa school, 'di ba? Medyo na yan no? Medyo hindi na yan kagaya nung dating nag-aaral tayo, no, Sir Henry, na pwede tayong kurutin sa singit, no, itaas ang patilya o paluin ng kuko kapag ngayon, bawal na lahat yan, ano? Bawal na po lahat yan. Lahat yan ay maaari, no, na makategorize as abuse, di ba? Hindi ko sinasabing yung na mamalo, no. Yung juvenile Justice Law Act. Ano ang inyong kwan dyan? Reaction dyan? Kasi nga may mga nagsasabi yan kasi ang problema dyan sa mga batang ibinaba ninyo ang edad na hindi makukulong. Nagkaroon ng lakas ng loob lalo yung mga bata na gumawa ng ganyan, with all due respect sa mga magulang. Anong kayo naman sa side niyo? Anong komento ninyo ron? Well, ano po ito no, kasi tingin natin itong eskwelahan, duty bearers po tayo ito. Even yung ating mga magulang din naman, ano, at yung gobyerno mismo, no. So yung intention po nitong Juvenile Justice, no, Act ay napakabuti po, no. Restorative to ito, no, na justice, di ba, na tinitignan natin kasi kinikilala niya na yung mga bata ay talagang bata, di ba? No, at maiiwasan yung paggamit sa mga bata dun sa mga supposed krimen, ano. Pero ang problema natin lang naman po dito kasi talaga, no, how it is being implemented, no. At
Ngayon, ang lumalabas pa nga, alam mo, sa isang banda, ang isa nating nakikita ho dyan, personal kong pagtingin, no, parang nabuboost pa lalo yung mga bata kasi parang may nagsasabi na hindi kayo mapaparusahan. Iyon na nga. It's wrong. Yeah, exactly. It's wrong. Diba? Mapaparusahan po yung mga bata, no? Under this JJ Act, mapaparusahan. Meron pong parusa, di ba? Ang inaalisan lang naman po ng age of criminal responsibility ay yung 14 anyos pababa. Diba? So, pero meron pa din mga intervention na pwedeng gawin. Medyo masakit lang talaga at emotional po yung tama nito dito sa usapin po dun sa Tacloban, lalo na dahil 14 years old yung isa, no? Hindi Kaya pa masakit po yung tama nito. But I think we have really we have to review din yung policy at tignan po natin ano talaga yung mga factors bakit hindi po ito naging deterrent dito po, no. Di ba, Benjo, sa ating kultura at I think sa ating batas din, kapag ikaw ay minor, 18 sa babae, 21 sa pababa sa lalaki, ikaw ay nasa pangangalaga pa ng pakpak ng iyong mga magulang. Therefore, may pananagutan sila kung ano ang mangyayari sa iyo. Tama ba? Opo. Hindi ba kaya ako iniisip ko't na emungkahi ko na marahil ito na yung batas lagyan natin ng amyenda na pagka ang minor ang nakagawa nito, dahil hindi naman nga sila ikukulong because of the restorative purpose, magkaroon ng penalty yung mga magulang para ma-realize yung bata na kung hindi man siya makukulong yung mga magulang kahit 6 na buwan man lang, para lang merong alam mo, merong sasabihin yung bata na teka muna, kakaawa naman si tatay o si daddy, baka siyang makulong. Magkakaroon ng second thought bago gumawa yung bata although crime is a personal, sabi nga pero baka hindi kaya makatulong yon, Benjo, yung pagka ikaw loko-loko ka, talagang makukulong ang tatay mo dahil minor ka pa. Yes po, tama rin naman po 'yan, kasi syempre naniniwala naman tayo, ay sa kultura natin, sa Asyano, hindi lang naman sa Pilipinas, na may pananagutan yung magulang dun sa ating mga anak, But of course, yung criminal responsibility, syempre question legal 'yan, po. Kung ito ba ay pwedeng ipasa, 'di ba? So siguro na lang, meron namang mga ilan po, may mga ilan naman tayong mga policies po, na nananagot din yung magulang, 'di ba? Nananagot din yung magulang dito sa ilang bagay po na ginagawa ng kanilang mga anak. Benjo, kailangan nating pag-isipan po yan. Kasi Benjo, pag may buhay ng nalanaw na nasira, medyo malaking kwan yan malaking pananagutan yan. Anyway, last question. Do you think we have a crisis in this particular problem and the Department of Education should call for a parent-teachers National Assembly or magpatawag na sila ng pambansang pakikipag-ugnayan at pag-uusap kasama ang mga magulang at mga guro at lahat ng mga stakeholders sa bagay na ito? Kasi sa tingin ko, ako personally, Benjos, sa tingin ko may problema na tayong malaki rito. Yes sir, with or without these incidents naman po, ay kailangan naman po talaga na nag-uusap, baka nga ito ay maging daan pa, para po doon sa lalong pagbabantay both ng mga parents at ng eskwelahan. Kasi may mga pagkakataon po ito, with due respect sa ating mga magulang po, na kapag iniwan na, pag nasa school na yung bata, parang wala na siyang pananagutan na hindi po maaaring gano'n. Dapat po magtulungan. At kung magkakaroon po ng isang pagkakataon o venue, isang forum, para diyan nandyan yung mga pambansang leader, halimbawa ng mga PTA. Pero dapat din magkaroon lang din muna ng mga grassroots, na mga pag-uusap po dito sa grassroots, kasi iba-iba rin naman yung kalagayan para makita po natin and I agree na dapat nating gawin. Baka kung masyadong matatagalan kung national, baka pwedeng yung ating, kung hindi pa nangyayari, with all due respect to you, Secretary Angara, baka kinakailangan magsagawa ka na ng regional summit ng teachers at saka students and other stakeholders. Kung hindi mangyayaring sabayan na nationwide, Benjo, kasama kayo. Opo. Diba? Para malaman na ito ng mabilisan. Yes sir, sabi ko nga doon sa aming dyan sa nilabas naming statement earlier,
kami po ay willing, no, at we will support the DepEd, no, and the education community, no, to once and for all, no, seek for the lasting solution po sa problemang ito, no, na alam naman natin na napaka-komplikado. In fact, kung hindi man kaya ng personal, yung Zoom naman mabisa na Hindi ba? Pwede naman. Para sa mabilis ang pag-uusap at pag-resolve ng problema. Benjo, thank you so much for joining us. Yes, Sir Henry. Maraming salamat din po. Thank you so much. Si Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Balansyado! Secretary Shani, ako bilang magulang, kumakatawan sa iba pang mga magulang. Maaari po, baka hindi ko lang alam kung nagpatawag na ba kayo o baka nasa plano na ninyo. Pero kung sakali na wala kayo pang plano, magpatawag na ho kayo ng National Parents and Teachers conventions or summit. Kung hindi nyo kaya ho ng national, baka pwedeng sa regional level para ma-assess po ninyo ng ano ba talaga ang po pwedeng pagkaisahang solusyon dito. Problema ba talaga ang mga bata sa kanilang nilalaro? Problema ba ang komunidad na kanilang ginagalawan para lang kanilang kinabibilangan? Ano ang role ng mga magulang? Bakit nangyayari ito? Nagkakaroon na ba ng kapabayaan mismo sa loob ng tahanan? Kailangan pong ma-rule out ito, Secretary Shani, sa lalong madaling panahon. 6:07, we'll be right back. Balansyado! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba? Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion
Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, inagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap. nyo nga, baka talagang kinakailangan na magkaroon ng collateral punishment ang mga magulang pagka ang kanilang mga anak na minor na nakagawa ng ganyan, lalo kung may mga namatay na sa panig ng mga biktima. Kasi kung minor yan, may pananagutan ng mga magulang Baka dapat magkaroon ng mabilisang pagbabago dun sa batas na yung mga magulang makulong maski 6 na buwan para yung mga bata maisip nilang makukulong yung tatay at nanay guardian nila. Magdadalawang isip gawa ng mga kalokohan. Tsaka baka pwedeng yung pagbabalik ng mga pinaluluhod sa munggo, pinaluluhod sa asin, pinapipace the wall ng 2 oras. Baka dapat nang ibalik yan, mawalang galang na. Bakit ba naman yung mga, hindi naman siguro kami nagmamalaki riyan, pero talagang yung mga batang 70s and 80s, isang sutsut lang at saka isang mulaga lang ng teacher at saka ng mga magulang pino sa isang tabi pero ngayon nahalit na ang liig ng nanay at tatay, lumabas na lahat ng litid sa katawan, pati ng guro Talagang hindi na sobrang tigas na ng ulo ng mga mawalang galang na. Hindi naman lahat. At saka yung ating mga magulang, pare-pareho naman tayong mga magulang, magkaroon kayo ng maski na 1 oras sa loob ng 1 linggo nakausapin ng inyong mga anak. Isa-isa. Dahil lahat ng bata, lahat ng anak may kanya-kanyang ugali. Huwag yung lahatan. Lalo kung yan ay mga maliliit pa, alamin ninyo, kausapin ninyo, damhin ninyo ang kanilang pinagdadaanan at inyo silang opera ng mga magagandang bagay na sa kanila'y magmumulat. Pag hindi talaga natin ginagawa ito, may problema tayo bilang magulang kung hindi na natin nakakausap ang ating mga anak. Merong kasabihan, hindi ba? Money can buy a house but not a home. Hindi pa nawawala yung kasabihan yan. Maski na anong inyong i-offer na material na bagay sa mga bata, pag hindi na ninyo nararamdaman ang tapik sa kanilang mga balikat, yakap bilang magulang, may problema riyan. Balansyado 619 RH number 1. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
panggalingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at Basta tayo po ay manalangin, sama-sama po tayong humingi ng habag at pagpapala ng Panginoon na mabigyan po ng kagaanan ng loob at gabayan ang pinagdadaanan po ng sino mang kasangkot dyan sa nangyari po dyan sa Zamboanga. May God bless you all right there. Salamat po sa ating pangunawa pare-pareho. Oy, parin Jason, Konsel Jason Laig na bumabati kay sino ba rin parin Jason, Konsel Jason, sino ba rin binabati mo? Si Tina Makatangay. Hi Miss Tina Makatangay from Konsel Jason Laig. Salamat na tayo sa mga report. Yung cross drainage project sa Espanya Boulevard, target masimulan sa susunod na buwan. RH number 14, Let Narciso, Let.
Kasado ng pasimulan sa Setyembre ngayong taon ang Cross Drainage Project sa kahabaan ng Espanya Boulevard para maibsan ang paulit-ulit na pagbaha sa lugar. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na layo ng proyekto na madala ang tubig mula sa Espanya Boulevard patungong Pasig River. Ayon kay Dizon, ang problema kasi sa Espanya ay walang pinupuntahan ang tubig. Bukod anya sa sobrang luma na ng mga drainage sa lugar, ay maliliit pa kaya mabilis umapaw. Sabi ng kalihim, sa pamagitan ng 4 na cross drainages ay maididiretso sa Pasig River ang tubig mula sa mga estero. Tiniyak rin ni Dizon na mapopondohan sa ilalim ng 2027 national budget ang drainage improvement project sa Metro Manila. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Let. Samantala, House Speaker Faustino D. nakiramay sa pamilya ng 2 batang nasawi sa pamamaril. Mental health program dapat umanong palakasin sa mga paaralan na RH12 Milkirigunan. Okay? Nagpahatid na pakikiramay ang liderato ng Kamara sa pamilya ng 2 batang nasawi sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Sa kanyang statement, sinabi ni House Speaker Faustino D. III, iba na ang mundong ginagalawan ngayon ng ating mga kabataan dahil na rin sa impluensya ng social media. Sabi ni D, hindi pwedeng matapos ang tugon ng gobyerno sa pakikiramay at panalangin. Kailangan maintindihan kung bakit at paano ito nangyari, kung ano maaring nakapigil dito at kung ano ang dapat baguhin para manatiling ligtas ang ating mga anak sa paaralan. Tiniyak ng House Speaker, kikilos ang Kongreso ng maagap batay sa ebidensya at may paninindigang humanap na mga solusyong tunay na magbibigay proteksyon sa ating mga kabataan. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Melky. Samantala, Armed Forces of the Philippines napansin ng dumadaming Chinese research vessel sa West Philippine Sea. Angel Parosa, Angel. Inulat ng Armed Forces of the Philippines na dumadami ang mga naispatan nitong Chinese research at surveillance vessels sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring, umabot sa 44 na sasakyang pandagat ang nasa katubigan ng bansa nitong unang semestre ng taon mula sa 33 RSVs. Ayon kay AFP spokesperson for West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi pangkaraniwan o unusual ang track patterns na ipinapakita ng 16 sa mga ito. Partikular silang nakita sa maritime zones at iba pang areas of interest ng Pilipinas, gaya na lamang ng Calayan Island Group, Eastern Seaboard ng Luzon at Balintang at Basi Channels. Sabi ni Trinidad, maaaring konektado sa marine scientific research o hydrographic surveys ang paglalayag ng mga ito. Naobserbahan ng AFP ang pagdami ng research vessels kahit bumaba naman ang People's Liberation Army Navy vessels at maritime militia na naitala sa 78 at 850 sa unang bahagi ng 2026. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edniel. Noche Gakas, pagtatayo ng floodgate at pumping station isinusulong sa Parañaque. Noche Gakas 27. Kaya sinusulong ni Mayor Edwin Olivares ang paglalagay ng floodgate at pumping stations sa lungsod ng Parañaque. Layon nito na hindi na maulit ang pagbabara ng mga basura na humantong sa pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Ayon kay Olivares, ang floodgate at pumping stations ay pagpapakita ng long-term solution laban sa baha at pagpasok ng basura sa drainage mula sa Manila Bay at mga karating lugar. Ang mga inisyal na plano para sa mga pasilidad ay tinalakay kasama sina Pangulong Bongbong Marcos Jr., Public Works Secretary Vince Dizon, MMDA at iba pang opisyal sa kanilang inspeksyon sa clearing operations sa mga basurang bumabara sa channel kamakailan sa Barangay Baclaran. Ayon sa panukalang floodgate na itatayo sa pagitan ng Barangay Don Galo at Tawerta kung saan pipigilan ang pagpasok ng mga basura mula sa Manila Bay tuwing masama ang panahon at high tide. Una rito, inayos na ng MMDA ang trash trap na nasira na dati nang inilagay sa Baclaran Channel. Gayunpaman, binigyang diin ng alkalde na ang tanging paraan upang buwasan ang problema sa basura sa Manila Bay at mga daluyan ng tubig ay ang disiplina pa rin ng mga residente. Aris Peseda, Lucy Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono.
Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na! Kumring-kring na nga si K-Jean Parame. Paramehin natin ang kanyang pera. KJ, hello! Hello sir, magandang gabi po. Ayan KJ, ganito para magkaroon ka na agad ng limpak-limpak na salapi. Anong himpilan ng radyo? Ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH. Ayan, sige KJ, salamat! Thank you. Si KJ Parame ng Misamis Occidental. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palagi po nating habilin sa ating lahat. Kung gusto nating umasenso sa buhay, huwag gagawa ng manalangin muna at manalig sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Pagkus gumawa ng mabuti, palagi dalang paggawa ng mabuti. Hindi magbubunga ng masama. Dagdagan pa ng pagtulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Sa ngalan ni Karen Noy, ang ni Joshua Cruzat. Ako si Henry Uri. Balansyado ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may treat